Sir, maiba lang po ako 'no, bagamat ito rin po siguro nga ay makakatulong po para po sa mas maayos na mga proyekto ng gobyerno. Meron kayong sinasabi na nagsumite na ho kayo sa DBM ng concept 'no, para po gumamit ng digital intelligence para mabantayan po at magkaroon ng evaluation sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Ano, in brief, ano ho itong konseptong ito, sir? Well, unang-una, kunyari may proyekto, gusto mong alamin kung ano yung progress ng proyekto, puwedeng gumamit ng satellite, ng drone, and citizens reporting. Pero para alam natin kung saan yung location, ipa-publish na yon Mm, sa isang dashboard. Pero mm. ang mas hiling namin, kunyari flood control projects, kung may suggestion, wag mo nang i-assume na i-approve na kaagad. Kailangang i-evaluate Mm, kung yung project na yun ay makakatulong ba talaga o hindi o epektibo ba talaga. Kasi puwedeng ang mangyari na kapag mali ang disenyo mo, mali ang pagkagawa at lokasyon, mm, baka mapalala pa ang problema ng baha. So, mm, nagsisimula kami sa project evaluation, may point system, mm, para makita natin, is it really appropriate? mm. Baka naman walang tulong. Yan, sayang lang yung pera. O kumbaga science-based po yung pagpaplano sa mga proyektong tulad po ng mga flood control projects, 'no? Tama po yun at alam niyo naman ang pagplano ng ating mga local government. LGU yan at Department of Human Settlement and Urban Development. Mhm, Meron kaming ginagawa with DSUD and DOST na may automate natin ang pagpa-planning ng LGU para mabigyan sila ng science-based guidance mm, na ang application ay Plan Smart for sustainable human settlement. So kung mm, may design pong ganon, mm, dapat local government talaga tulad sa France ang nagpaplano ng mga resilience projects para hindi mm, sila maapektuhan ng mga iba-ibang mga panganib. At ang mm, national government agency ang magsusupport. mm, Yung nababalitaan natin na walang coordination, maano po yun, masusolve. Kung yung tinitingnan yung plano ng LGU, and complementation na lang ang gawin ng national government. opo. Kailan niyo po ito naisumite sa DBM at ano po ang naging, ano dito, tugon ng DBM sa inyong proposal? Nagkaroon na po kami ng dalawang meeting and they're very interested Mhm, to adopt our system and magkakaroon pa kami ng mga susunod na meeting. In fact, kami naman ang nagsimula ito noong 2018 to 19, no, test. mm, Tinest namin ito sa National Greening Program at mga irrigation infrastructure. So, talagang nakakatulong. Pero ang importante, consistently mm, ay gagawin. And of course, kailangan din ng tao ng DBM and mm, dapat meron kang technical group to evaluate these mhm. things. Opo, opo. So, yung nga po 'no, nangangahulugan nga na ito'y interagency na pagtutulungan 'no, DBM na pinagmumulan po ng release ng pera at yung implementing agency po, in this case DPWH. So, Yes. sa ganyan pong sistema na napakainam kasi nga pinag-aaralang mabuti 'no, ang bawat proyekto, particularly po flood control projects, ang manpower requirement niyan sa per LGU kaya, papaano po iyan? Ano po ang challenge ho naman do'n para sa mga maalam dito po sa gagawing mga pag-aaral muna na ito bago po simula man lang yung pagkakaroon po ng mismong plano 'no, doon sa proyekto? Tama. Dapat talaga, Ted, magkaroon ng integrated water resource management. Kasama na yung flood control dyan. Mhm, Kasi ang pinaghahandaan natin, hindi lang yung sobrang tubig. With climate change, yung kakulangan ng tubig, yung water supply, yung agricultural water needs mhm, pagdating sa mga pagsasaka. So mhm, pinaplano talaga ng mabuti yun. mhm, At kung ano-ano yung mga gray infrastructure, yung mga construction and nature-based solutions mhm, na pwedeng gawin, i-design ng mabuti with the LGU kasama yung national agency. Kaya para mabigyan ng guidance on how to do it, mhm, gumagawa ngayon ang DSUD and DOST ng guidance ng app. So ito mhm, po ay tinitrain na po natin ang mga regional offices ng DSUD. And mhm. hopefully soon, before the year ends, mailabas na namin. Before the year end, hopefully po for the next budget season. Actually, pwede namang magamit ngayon kahit Ngayon wala na? pa yun. Ano? Okay. Ang importante lang, yung Mm, implementing agency and the mhm, LGUs mhm, where they want to construct, ay nag-uusap at napag-usapan ng mabuti. mhm, And I think isa rin sa issue dyan yung yung role ng
Regional Development Council. Kasi Yes, sir. Yes, sir. LGU yan and mga national agency. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!